Ayan. Tapos bago tayo mag-start nung pulot natin, meron kasi yung nag-comment sa isa sa mga videos natin na gusto ko lang ma-replyan through a video din. So sabi niya, ma'am, tanong lang po, pauwi na kasi mag for good. So I'm assuming OFW siya na currently nasa ibang bansa na plano niya nang mag for good dito pag uwi niya. RTL po ba magkano po price niya? Tapos kung 50 sacks po ba na feeds, more than free delivery na. So, dun sa presyo ng RTL, dito kasi base kami sa Pangasinan. Tapos, yung presyo namin magkaiba. Meron kasi kaming batch 1 chickens, tsaka batch 2 na chickens. Dun sa batch 1, ang supplier namin taga Nueva Ecija, ang price niya 440 per head. Yung batch 2 naman namin, ang presyo niya 390 pesos per head. Tagalingga yan. So, yun yung feeling namin kaya mas mura yung batch 2 kasi taga dito lang din sa lugar namin. So, yung delivery, hindi na mas mahal yung transpo fee, kumbaga, mas lesser na. Tapos doon naman sa feeds, sa case kasi namin, dito sa lugar namin, ite-text lang namin yung supplier namin ng feeds. Order kami ng 5-6 kada deliver. Tapos free delivery na. Sila na din yung nagbubuhat dun sa lagay namin ng feeds. Binibigyan na lang namin ng tip. Yung mismo nagkakarga. So, yun. For, feeling ko naman po, kung mag-RTL kayo, meron kayong makukuhanan ng feed supplier sa lugar nyo na pwede nyo itanungan kung pwede sila mag-supply, kung pwede sila mag-free delivery sa inyo. Based na lang din po talaga, magbabago-bago na lang din po talaga yan sa usapan. Tapos, tip ko lang din po dun sa pagkuha ng RTL, nung mismong chickens, mag-research kayo, mag-double check, triple check kayo. Kasi ang based dun sa mga nababasa namin, maraming mga naloloko na baguhan sa RTL ng mga supplier. So, yung iba binibigay matatanda na, so hindi na ganun kalakas mangitlog. Tsaka, overall, hindi sulit yung ibabayad mo. So, yun lang yung tip namin. Mag-research ka ng maigi dun sa kukuhanan mong supplier ng manok. Tsaka, maghanap ka ng feed supplier na pwedeng ma-deliver sa lugar nyo, na free. Yeah, depende naman lagi yan sa usapan.